Tatlo, siguro pakilala nyo ulit kayo. Ikaw. Pakilala muna kayo. Pakilala po kayo and your thoughts doon sa naging laban nyo. What event po yung pinanalaman nyo? Yeah, I'm Perlita Salvador. Under ako sa PCC Optics Ladies Senior Division. And then I got gold sa competition na category at saka sa shoot-off. And then sa lady team namin, we got silver overall. Your thoughts sa naging campaign. Mahirap na masarap kasi nakakuha ng gold. Yun lang. Okay, same question sa iba natin mga members. I'm Pia Timotines, silver medalist sa gold PCC ladies. My thoughts, mahirap, exciting, and looking forward for the future. Okay, next, si ate. Hello, I'm Maria Joana Catalana, bronze, third place lady individual, iron side, category. Ang masasabi ko lang, challenging for me because it's my 2 months being PCC iron. Thank you. Okay, next. Okay, I'm Alex Cruz, silver medalist for the mini rifle. Thoughts niyo po. And then my thought is very challenging but exciting. Gawa na. Okay, next. Okay, Yeah, Mr. Lim, ano si po Hudson. masasabi ninyo? This is the first time na humakot ng ganito karaming medalya ang Philippine National Actually, Shooting. the Philippines is number 1 in Asia and number 3 in the world. Kinatatakutan na ngayon ng mga first world countries ang Filipino shooters because we have been garnering medals and trophies all over the world. This last competition is a world shoot, not just a normal international competition. It's a world shoot for PCC and MR. And then, actually, this weekend, we're also hosting Action Air World Shoot. And then in September, we have the Handgun World Shoot in South Africa. This coming weekend po sa Iloilo City, we will field this same team, Different group. different group. Different group. The Action Air Group is a platform that PPSA is very active to build and train our next generation. The new gen, or all getting older, and as athletes, sometimes we have to train the next generation, and Action Air is the best platform. So in time, they'll move on to real steel, as they call it, and they will compete in the international competition world shoot. Sir, sabi nila ang ating mga shooters kumbaga kulang sa pagdating sa training, preparation, exposure, pero despite of that nananalo tayo, no? With this new development sa amending the new regulations sa pag-angkat o pag-possess ng mga bala, sa tingin niyo po makakatulong ito para sa ating mga national shooters? Yes, quite a bit. In fact, AFAD and PPSA have been staunch supporters of our athletes. We are major stakeholders in the firearm industry as well as the sports shooting industry. We have been lobbying and actually working together with the government, and very fortunately, the government now is very supportive because the government knows the importance of sport shooting, and because of that, we are fine-tuning 10591 so that we will improve the plight of the Filipino shooters as well as the legitimate, legal, responsible firearm holders. Mr. Arik Topacio? Topacio, in fact, has been very instrumental in our lobby aside from Mr. Martin Tuason of Arms Corps. We have all been lobbying we have been lobbying diligently for the improvement of 10591, and we're working together with the PNP and all other various government agencies in fine-tuning the IRR for this new refinement of law. Arik, ano yung thoughts mo dun sa anong magiging impact nito sa Philippine National Team dun sa mga bagong amendment? Para sa kaalaman ng lahat kasi, yung batas natin, that's 10 years old. Nung ginawa yung batas na yan back in 2014, hindi naman nakita ng PNP kung paano siya mag-evolve. Eh alam naman natin lahat, pag ang industriya natin nag-evolve siya, lumalaki siya, syempre yung policies natin dapat nag-evolve din. Ang nangyari kasi, nakita ng asosasyon namin at saka yung mga members namin na
medyo hindi na nakukuha ng batas natin yung mga pangangailangan ng ating mga legitimate gun owners. So, kinakailangan namin syempre makipag-usap sa kaibigan natin sa Kongreso at sa Senado para at least by next year, okay na yung batas natin. So, meron tayong mga improvements pagdating sa amount of ammunition na pwede nyong bilhin. May improvement tayo sa permit to carry, yung kung ilang araw yung gun ban na pwedeng i-implement ng PNP, yun ang mga makikita nyo improvement sa bill natin yun. Sa ngayon, inaantay lang natin na mapirmahan na siya ni Presidente. I think the bill is still with Senate. We're waiting for it to be transmitted to the Office of the President. Sir, besides that sa gun ban, sa usaping gun ban, marami ding nagrereklamo kaugnay sa PTC4 kasi doble na po kayo, 12,000 na po ang pag-abil ng PTC4. Sa tingin nyo, nakaka-apekto ba ito sa industriya? Of course, kasi para sa kalaman na lahat, primarily ang mga Pilipino, pag bumibili sila ng baril, aside sa sports, ginagamit nila to for home defense. So, syempre, ang mga tao naman, kung pahihirapan mo ang pagkuha ng permit to carry, hindi na lang sila kukuha. Pero kung padadaliin nyo to at patatagalin nyo, mas madali yung compliance, mas madali sa kanila na kumuha ng PTC, mas gugustuhin ng Pilipino at legitimate gun owner na maging legal sila. So, yung new policy natin na nakalagay dun sa bill, instead na isang permit to carry para sa isang baril, isang permit to carry na lang para sa lahat ng baril mo. As long as isa lang ang pwede mong dalhin at a time. Kasama ba yan sa pinropose niyo siya? Yes po. Kasama po yan sa naaprubahan sa Senado at sa Kongreso. Yung tulong naman ng APAD sa World Shoot na championship team, could you describe to us yung partnership ninyo with the team natin na nagbunga ng gusto na marami tayong mga medalya dito? So mostly kasi, AFAD is mostly the importation of firearms. So majority of the equipment comes from our members. But to better answer that question, ang presidente ng AFAD at ang presidente ng Philippine Practical Shooting Association, si Edwin Limama. Sino? Go ahead, Yes. sir. Well, it's important that as far as the competitors are concerned, they have the latest equipment, okay, to be competitive in the world-class level. And the only people who can bring in this equipment is AFAD Correct. and ArmScorn. Of course, they're also part of AFAD, but we're all working together to bring in the latest equipment so that our competitors can compete globally. And because of this, they bring home the golds and the medals. Sir, may tanong lang po ako. Mayroong mga kababayan tayo na dumaan sa Neuro, di ba? Sa LTAP. Nagtataka daw sila paano sila bumagsak sa Neuro. I think, sir, that would be a better question for the PNP. Kasi ang improvement na pinopose namin from AFAD, from way before, is to shorten actually the neuropsychiatric test. Kung papansin niyo yung neuropsychiatric test nyo, nung nagsimula ang RA 10591, nasa 500 to 700 questions yan. Ngayon, mas shorter na siya. So, in terms naman kung bakit sila bumagsak, hindi po ako makakasagot niyan. Ang makakasagot po niyan yung nag-analyze nung kanilang mga exam nung nag-neuro po sila. Sir, ano po ang aabangan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga responsible gun owners, dito sa ating bagong show na binuksan nga ngayon? Hanggang kailan po tatagal po to? Hanggang ang show namin ay July 23 hanggang 12 December. So dito nyo makikita yung mga pinakabagong firearms na meron dito sa Pilipinas. And because of this administration nga, na-lift yung ibang mga suspension na meron noon, kaya nagkaroon na ng pagkakataon yung mga importers natin na mapasok yung mga baril na dapat pwede naman talaga dito sa Pilipinas. So dito nyo po makikita lahat yun. Aside of that, na ano po bang mga programa pang kanila maano? So puno po tayo programa almost every day from 11 a.m. hanggang 8 p.m. Meron tayong mga seminars with regard anything related to firearms, from gun safety to cleaning, collection. So meron tayong mga guest speakers na matagal na nila alam po na ginagawa nila. Mapapakinggan niyo po sila mamaya dyan. Sir, pangalan na lang, designated po. Ako po si Eric Topacio, spokesperson po na ako. Sir, marami tayo. Executive Vice President. Sir, marami tayong mga kababayan na nung araw naman daw ay wala naman sa Neuro, di ba? Nung araw ho. Pero ngayon, hindi ba daw pwedeng alisin na lang daw yun para mas marami daw kumuha at bumili ng Alam bala? niyo sir, as much as gugustuhin namin kasi sa amin mga negosyo to, gugustuhin man namin na mas marami bumili. Of course, you also have to work with the PNP
you know, as much as we want responsible gun owners, we're also people who should be responsible to who we sell. So if we have a law that is being implemented right now, let's follow the law. As of the moment, because we have RE 105, we cannot just not follow that law. We really have to follow it. And we have made it a point as an association to follow that policy. Sa aking palagay, may kakayahan na natin